share to you is taken from the book of Luke, chapter 12, starting verse 15 down to 21. And he said to them, he, unaware of covetousness for one's life, does not consist in the abundance of the things he possesses. Then he spoke a parable to them, saying, the ground of a certain rich man yielded plentifully. And he thought within himself, saying, what shall I do, since I have no room to store my crops? So he said, I will do this. I will pull down my barns and build greater, and then I will store all my crops and my goods. And I will say to my soul, soul, you have many goods laid up for many years. Take your ease, eat, drink, and be merry. But God said to him, be full. This night your soul will be required of you. Then whose will those things be which you have provided? So is he who lays up treasures for himself and is not rich toward God? And the Lord our God bless us upon hearing His words. Let's bow down and pray. Father God in heaven, thank you so much for this evening that imo kaming iusap, bringing us to little God to be comforted by your words and by ang mga tao na dugay na nimo wala ikakita, imo ikakita pagbalik. Ako gikan ko sa probinsya sa layo malapit sa South Santander. Sa dito sa Ikan. But I'll tell you, ganahan kami magbisita sa Santander panahon sa Kalagala. Kaya mag-abot kami dito sa Miderio. Okay? So sa kung aton bisitahon sa ilang tagsa-tagsa ka panimalay, pero kung mato ka o Kalagala sa Miderio, halos ikakita mo ang mga tao na iisuod sa imong kinabuhi. And that's the beautiful thing, one of the beautiful things about them. Pero nahibaw ka nga ang pulong sa Ginoo nagsaysay ka sa kanato nga ang kamatayon sa kini ka matahong mahulog nga fragrance tubangan sa Ginoo ilabi na sa iyang mga anak. So this evening, ang ato focus is the book of Luke, chapter 12, verses 15 to 21. From this account, doon ako itutulog ka insight na gusto na itong i-share ng hanggang ninyo karon. Kuniya, ang naot ko mag-challenge na si Matagusa o maghatag usab na nato o giya sa atong tagsa-tagsa kang kinabuhi. In the story, doon ay taong dato nga halapat ang iyong upa. Niya bigyan kini o bunda na abot. Possibly double or triple during that kanang gitawag harvest season. And then what happened? Naglantaw siya na dako kayo yan abot karon. Puno na siya na ako nga buko na ako nga barn o magtukol ko dako. The text that we have here, subok kayo nga walang doon. Tumag kayo, bisan kung namarunga siya nga nag-iwan siya kalag. Niya ang nagagaghan kaon, pagmaya, o kalipay, inom, o pagkalipay. But the words of God in this parable, nag-ingon din niya, tingnan siya sa Ginoo nga, buwan. Nga naman, tumagkay, dunay mong hinungdan.
Yung mga planting season na i-share na natin yung hindi mao ang kagabiwan. One is focus. Itawag consider siya sa Ginoo nga bobo. Ang tuwag kay ang iyang focus, ang iyang kaugalingon na. Ikaw this text siya. From 17, verse 17 to 19, 6 times that the word I appears. 3 times the word Maya appears. Sa ato pa, ang iyang kinabuhi, nag-sintro lang sa iyang kaugalingon. Okay? Nag-sintro lang diha sa iyang kaugalingon. Amen. It's all about Him that made Him holy and foolish before God. Tugdan ng iyong anak, na usahay ang ilang ng interest, ang ilaw sa tao. Nga bongbong at tubangan sa Ginoo. The second thing, na din ako na gusto na i-emphasize din, he was a hedonist. This rich man, ang iyang focus na malipay lang siya. Kaya nga siya, eat, drink, and be merry. Nalimot siya that God blessed him so that he could bless others. Nalimot siya, hindi siya. In the story, di korupin ang iyang kinabuhay na wala siya. Siguro, hindi siya bulyakon sa katilimpan. Pero, imong tanawon kung unsa ang iyang na prioridad. Enjoyment in life. A hedonist is a person who believes that pleasure is the most important thing in life. Dili ba? Tao, mo ni sa klase sa mga tao nga normally ato makita wala na ugma. But this man is reverend. He was planning ahead. Okay? Nagunahuna siya. O kung sa'yo, makapon sa iya nakakala. Nagunahuna siya kung sa'yo, ang nanging buhaton para sa iyong kabalingon. He want this enjoyment sa iyang kinamuhi. Makes us happy. Gusto ko magtanan ng lima o mahirap. What makes us happy? At naghatag ba nato talipay ang atong maayong na relasyon nato sa Ginoo. It's my prayer na naghatag nato talipay mao ang maayong na relasyon nato sa Ginoo. The people to arrive, buti sila. Dahil ko yung imamusog, dahil sila preacher dito sa Lisay, musimba sila sa Lisay. Niya, ako si Mamila na tinanaway niya. Pero niya, parehami, una-una. Kaya ang simbahan sa Talisay, usapkan siya kilakaan. Iaswat nila si Tumulus at tabangan na mo. Una-una, yung Mamila, pagpamandok, tinantan siguro mabutangan na grampa na ito ang church. Because of her. Ibutangan na mong grampa, yung visit Talisay church, doon ay rampa dito. And have so many kanang gitawag good memories with Ma'am Rosa dito sa Bible School. Niya, bago ko siya, dili mo siya ma. Ewa ko yung kananaan siya kay Strador mo gaya. Strador mo sa gaya. Kung kaya istorya, siya mo bangka. Siya mo bangka, I will not love this teacher. Hindi ato na Ma'am Lily. Ang iyang kalimpay, I believe, pag punalaga just Ginoo. What I heard from Nok, what I heard from Brother Joe last night, pag-ibig kayo ang iyang testimony. Ang iyang pagpunalaga sa Ginoo. So it's my prayer na ang atong kalimpay, not on the material things that we have, but on our service with the Lord. Rich man that was considered poor by the parable. He was an atheist. Not only that he was an egotistic, not only that he was an hedonist,
he was also an atheist. We all know that an atheist is one who denies the existence of God. But sometimes people technically become an atheist or an agnostic. Why? Because they lack of nahimo silang technical na atheist tungod kay wala sila baki sa ilan ang pinamayon. Diba? Ang ilang una-una, trabaho, bahay. Bahay, trabaho. Kasi, isa kung sa nato occupied sa atong mas video, atong tagaan o luna ang Ginoo. Ma'am Dors, in one of our classes, we mentioned siya, lima ka ng grounds from the scripture. But tonight, I would like only to share 3 as part of my conclusion. The first ground na gusto mo i-share na ninyo is that diadema. Kung ano siya ground na isulto sa mga royalty, itong mga dunay dugo na kanang gitawag London, kaya mga royal blood. The crown of diadema. Upon looking at the scripture, knowing that we are co-heirs with Christ, knowing that we inherit the things that God promised to us, and we will receive that crown, diadema. The second crown that I would like to emphasize is crown ni siya, ibigin kagabi ini, Brother Joe and Brother Makno, the soul winner's crown. Okay? It is based on 1 Thessalonians chapter 2 verse 9. So, ino makita nila na kini siya mamulusok, kini siya mapuyo. Kung magkaibahaw mo siya na angayan ng siran sa mayong balita, siran yung ganan niya. Ili kini siya mahimutan. Iyan yung ganan. Paambitan sa pulong sa Ginoo. Now, it's very important for us to be reminded. Nga kung ang atong kinabuhi ay ang atong mag-focus mao ang pagluwas sa atong isika higala ato na siya kabuhaton. And that's what we see with Ma'am also. Okay? I was in the class also of Sir Rory sa iya na hermeneutics class o homiletics class. Still, okay, make every opportunity to share the gospel. Make every opportunity. So it's important for us to be reminded of that. Ang ikatulong na crown na gusto nato na i-share na ganinyo. Kung ang una na crown na gusto kini diadema, the crown of royalty, ang dalawang crown na gusto kini o kanang itawag soul winner's crown. Ang manigan ba? Ang ikatulo is what we call the Stephanos crown, the big cross crown. For many years, nagunahuna ko na how could be that usaka erauga. Nagunahuna ko na sa unsa man nga baagin nga ang kamatayon sa sakit kadaog. Until Brother Pete, you still remember Brother Pete? Ang ilang mama, the kuya,
Joanne, and so nila. Si Sister Josie, namatay siya because of cancer. When I was reaching that time, a student was reporting how beautiful it is. Inisan si kaibigan mo sa nag-food sa pilit. Kaniya, nag-iskot siya ang estudyante ng streets of ko early age. You know, at the end of our lesson, Lisa, si Brother Kid, ningon siya, what makes David attractive? Because I know that my mother will be there. Si nanay ang nilala sa sweet. Yan, hindi lang siya badagay. Andam na lang siya na. Andam na siya na matay ba? Pero ang problema ka, ako sa iputan na ito, ay, ano hindi mo gusto? Ang hospital sa dagtong gatong ito gusto. O, niya, tawag pa yung kagunsa. Ingon siya, di ko ganahan ka na isuda. Di ba siniskan nito? Murag ka isuda, lumon. Yung kayo, kaandam na yung lumon. Kayo lumon, makandam na gani. Mga buta na. Okay? Sometimes, life here on earth is Maria, malibot niya kinabuhi. But we all know, modern science can do a great thing to prolong life. But that is merely postponing the death or death. Bisa kung saan na ito, inom mo vitamins, bisa kung saan na ito, dahil niya, istorya na yung bilang ibigay. Grabe. So, saan na ito exercise? Bisa kung saan baka maayo ang iyong mga genes. Okay? God's word holds true. It is appointed for a man who wants to die after that judgment. So it's important for us to be reminded. We need not to live a life of an egotist, a hedonist, and an atheist. Let's allow God to be our Lord and our Savior. Sometimes we want Him to be our Savior, but we don't want Him to be our Lord. If He is the Lord of our life, then He must come first sa atin.